Bata pa lang kami, yung simula nang matuto kami na makaintindi. Palagi na sa amin pinapaintindi nila Papa, Mama na hindi ako nag-iisa. Na andyan si Lord. Kahit wala sila, may kasama ako, may karamay ako, mag-pray ka lang. Tapos ang palagi nila sa akin isa pang palaging tinuturo na depression, anxiety, fears, yun, delusions, yun, maraming impact kapag hindi talaga napag-focusan yung mental health. Para po sa akin, ang mental health is napaka-alarming yan sa atin. About sa mental health, muntik na ako mamatay dyan nun. Nung panahon na nandun kami sa Laguna nun. Kumbaga ayaw ko talaga mag-aral dati. Pero nagsisi din ako dahil kung tinuloy ko yon, siguro mas marami akong natutunan and lapitan ng mga may problem sa church. Parang sa sobrang nakita mo na lahat yung problema na pwedeng mangyari sa isang tao, parang nakakaano na din sa mental health mo. Although alam mo na yung mga gagawin pagka Nangyari sa amin, sa pamilya namin, tapos sobrang hirap po ng buhay, as in, yun pong pangyayaring parang ultimo pagkain, hirap po kami. Sobrang hirap. Tapos po, marami pa ako naranasan na ganyan, actually. Simula po nung nawala ko sa kanila. Tapos, kahanga-hanga ang iyong pag-ibig, nananatili sa buhay ko't tuwina, kapayapaan ay naman, at kalayaan sa'yo makita. Ako ay aawit sa sasambahin at pupurihin ka. Purihin ka sa iyong ginawa. Sa buhay kong ito'y mananatili ka. Ako ay aawit sa iyo, sasambahin at pupurihin ka. Purihin ka sa iyong ginawa. Sa buhay kong ito'y mananatili ka. Heavenly Father, we thank you ngayon pong umaga as we read your word. Speak to us and let your word change us po. Samahan niyo po kami sa umagang ito at sa preparasyon, Panginoon, ng team sa mga gagawin nila sa maghapon. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang bagay na natutunan mo tungkol sa mental health lately, and then isang bagay na gusto mo ipagpasalamat kay Lord. Sa akin naman, bilang pinanganak na Christian or sa Christian family, parang halos di ako masyadong makarelate pag pinag-uusapan ng depression, anxiety, kasi parang thankful ako kay Lord kasi hindi ko pa naman siya pinagdadaanan. Sana wag kong pagdaanan. And kasi bata pa lang kami, yung simula nang matuto kami na makaintindi. Palagi na sa amin pinapaintindi nila Papa, Mama na hindi ako nag-iisa. Na andyan si Lord. Na kahit wala sila, may kasama ako, may karamay ako, mag-pray ka lang. Tapos ang palagi nila sa akin isa pang palaging tinuturo na walang mas importanteng bagay kundi si Lord. Kaya siguro pag may problema ako, halimbawa material bagay or sobrang bigat na problema,
palagi kasi nila sa akin tinatak na nila sa akin ni mama at papa na si Lord ang pinaka-importante sa lahat. Na itong buhay natin dito is permanente lang. Mas importante yung buhay natin kasama si Lord. Kaya siguro ang tingin ko sa mga problema is napakababaw na lang, no? Parang ganun. Ewan ko lang Parang hindi ako mabilis mamroblema sa mga problema. Pero yun, although di ko pa naman nararanasan yung sobrang bigat na problema, kaya siguro di ko rin masabi, no? Kasi yung mga naranasan nila is di ko naman naranasan. So mahirap din magsabi. Pero yun, gaya ng mga sinabi nila na andyan si Lord kasama natin. And siguro may mga times na rin na nung tumatanda na ako, may mga times na nagiging napapalayo ako kay Lord. And sa mga panahon yon, mga oras na yon, doon ko naranasan yung mga ang daming problema dumarating. Parang ganun. Pag napapalayo ka kay Lord, parang ang bigat sa pakiramdam. Hindi kompleto. May mga syempre, pag may marami ka nakakasalamuha, 'di ba? Minsan di mo maiwasan na na mapalayo din. Lalo na kung pag dumaan ka sa magiging teenager, 'di ba? Young adult. So doon naman experience ko naman doon na pag nawawala talaga or nagiging malamig ako kay Lord, doon naman pumapasok yung mga problem. Kaya 'yun, ang ma-advise ko siguro is maganda yung advice ni Lolo na mag-build ka ng relationship mo kay Lord. Kasi yung prayer mo, di yan sasagutin kung ikaw ay patuloy na nagkakasala. Di ba? Wala kang relasyon kay Lord. So, igagrant ni Lord yung prayers mo kapag alam na ni Lord na na kaya mo nang i-manage. Halimbawa, nagpe-pray ka na pagpalain. So, kapag ready ka na, sa kaya ni Lord sasagutin. So, dapat mag-build tayo ng relationship kay Lord. And after nun, prayers and actions. Ganun. Kagaya nito. Yun lang. Ngayon, mas kailangan talaga natin pag-focusan yung mental health. Kasi napakahalaga ng mental health sa ating buhay. Kasi ang dami nitong pwedeng maging causes. Yun, pwedeng depression, anxiety, fears, yun, delusions. Yun, maraming impact kapag hindi talaga napag-focusan yung mental health. Para po sa akin, ang mental health is napaka-alarming yan sa atin. Kaya po, ang mental health issue yan or problem, kailangan po talaga yan isik tapos i-reach out po agad sa consultants yan. Hindi po dapat yan kailangan i-disregard. Pero biblically po, sabi diyan na kapag may anxieties ka and fear, lagi natin ikakast kay Lord. Kasi si Lord lang naman yung natatanging way para yun mawala yung mga anxieties, fears, man yan, mga sakit. And si Lord lang yung natatanging way para mapunan lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga siya yung pinaka-greatest provider ng ating buhay. Kaya ikas natin sa Kanya. Tapos, yun po, yun nga, it leads na maraming frustrations, depressions. Kaya po kailangan talaga natin pag-focusin yung mental health problems natin. Kung sakaling meron po isa po sa atin, yun po, biblically speaking, ipipray po natin dapat po yan. Para malunasan po. Dahil si Lord lang naman yung greatest doctor natin sa ating buhay. About sa mental health, muntik na ako mamatay dyan nun. Nung panahon na nandun kami sa Laguna nun. So, okay na sana nung magandang trabaho ko nun sa mall. Tapos merong merong nanira sa akin na isinumbong ako sa managers. Hindi automatic dismissal yun, tanggal sa trabaho. May anak ako nun, napakalit pa. Grabe, ang hirap. Halos wala na rin kami makain nun. Talagang ang ginagawa ko, nagtinda ako ng sigarilyo. Sigarilyo. Ikot-ikot ako sa palengke. Nung una, kayang-kaya ko talagang kumikita sa sigarilyo. Binibili ko yung sigarilyo, 23 pesos. Sa isang kumikita ako ng 20 rin.
20 pesos pa nun ng bigas ang kilo. Tapos sa pag-ikot ko sa palengke, halos start ako alas 4. Tapos out ako ng tanghalian. Meron na akong kinita nun 40 pesos. Maghapon na namin yun. So, napakahirap mag-adjust kasi laki ng sweldo mo nung panahon na tatrabaho ka pa. Tapos biglang ganun. Talagang hanggang sa parang napanghinaan na ako. Bigla na lang ako na tumba. Pero isang buwan yung bago nangyari. Talagang kakaisip ko talagang ano gagawin ko. Kasi regular ako sa trabaho. Tapos asawa ko payat na rin yung anak ko. Grabe. Wala nung panggatas. Talaga. Parang patay na talaga. Yung bigla na lang blanco yung yun pala yung depression na pala yun. Anxiety na pala yun . Tapos pag gising ko, marami ng tao sa paligid ko. Ginagano ko ng asin. Asin? Yun yung nagbuhay, yung sa akin nagbuhay. Yung parang Paano yung asin? yung pampagising siguro. Wala na talagang pakiramdam yun. Pangtanggal ng Yung ginano ko yung ginano sa likod. Yung parang kamutin ko pag gano'n. Tapos gano'n ako sa yun. Salamat sa Panginoon dahil may pala siya, may plano. May plano pala. Hanggang sa yun, nagkaroon ulit ako ng magandang trabaho. Yun na nga yung bago ako naging kalingap. Yun yung naka-11 years ako doon, naging supervisor. Basta maraming posisyon akong napagdaan bago maging supervisor. Tapos yun, nagkaroon ng pandemic, yun napunta ako sa kalingap. Yun, nagtuloy-tuloy yung magandang buhay na yung mga naranasan ko dati. Hindi ko naranasan dati, naranasan ko na dahil sa kalingap. Salamat po. At siyempre dahil sa Panginoon. May plano talaga ang Panginoon. Naranasan ko rin yan isang beses. Pero ayan dahil sa tulong ni Lord, hindi po ako napanghinayangan ng mga ganyan kasi ako talagang strong personality ko talaga Pasay. Ang dami ko nang pinagdaanan talaga na yung health ko talaga yun ang number 1 na hindi ko pinapabayaan. Kasi kapag iniisip mo kasi yung mga problema, diyan nag-uumpisa ng pagkabagsak ng health mo. Kaya kailangan kung gusto mong paglabanan, maging think positive always. Na kailangan mo paglabanan. Kasi sa tagal-tagal ko na talaga, ilang taon na po ako, ay isang beses pa lang ako na kasakit ng sobra na hindi makabangon. Hindi naman yung sobra-sobra, hindi lang ako makabangon talaga na parang wala nang lakas yung katawan ko. Sa tulong ng kapatid ko naman ay nakayanan ko naman. Hanggang ngayon, yun lang ang talaga. Kaya alam ko po na nandyan po si Lord na kaya sabi ko nga wala pong imposible talaga sa Kanya. Kaya kailangan din natin na kontrolin yung mga kinakain natin about sa mga health kasi nandyan din sa isa rin ngayon ay lahat ng mga kinakain may gamot na. Lalong-lalo sa mga gulay, may chemical na. Kaya hindi tulad dati noon na walang chemical. Kaya number 1 na rin yun. Na ingatan din natin yung kalusugan natin na kumain ng mga matataba. Kasi yun din ang cause ng pagkakaroon ng pagkabagsak ng ating katawan. Kaya maging manalig lang sa Panginoon at maging kumain ng healthy foods. Always. Tapos siyempre yung pag-exercise isa rin yun na kailangan natin sa sa basketball kasi kaya nakakatanggal po kasi yan ng mga natutulog na ugat ba na baka magkaroon ng yung stroke kaya yun po maging manalig lang po tayo sa Panginoon Diyos. Di ko alam kung na-experience nila pero based on my experience hindi naman siya ganun ka issue pero i-relate natin sa work. Nung time kasi na nasa Manila kami, naka-experience din kasi ako sa work na pag nandun ka na sa environment na toxic, dun ka makaka-experience talaga ng stress. Kung ganun, mga advice ko na lang kasi mga ginawa ko din naman yun. Yun, mag-pray ka pero gawin mo din yung way na dapat umalis ka dun sa environment na toxic. Kasi hindi ka din matutulungan ng sarili mo kung hindi ka alis dun sa environment na madilim na di mo na alam yung gagawin mo. Tapos, ang nakikita mo ng liwanag si Lord Pumunta ka dun sa bagong buhay na
liliwanag yung ano mo, parang mawawala yung stress mo, marerelax ka. Kasi hindi ka naman kasi kung mag-i-stay kasi dun sa relax na na-stress na situation, dun ka lang talaga ma-stress. Baka yung iba kasi na nababalitaan ko din, nagpapakamatay. Kasi na-stress sila dun sa office, sa work nila, na pinapagalitan sila, na hindi mo ginagawa tong work mo, kahit ginagawa mo na yung best mo para matapos yung work mo. Pero pagdating mo dun, yung mga manager, mga ka-workmate mo is binubuli ka, kung ano-ano pa yung ginagawa. So, hindi ko na i-specific, pero yun nga, ang advice ko lang yun, tulungan mo yung sarili mo. Mag-pray ka, umalis ka dun sa environment na toxic na. Kaya yun, pasalamat din ako na nandito ako ngayon. Sa Kalingap, dun ko na-experience yung saya ng buhay. Dun kasi, hindi lang kasi siya nakakatulong ka na, tinutulungan mo pa yung, nakakatulong pa yung sa sarili mo. Hindi lang siya sa pang banding din kasi nandun yung banding. At ang sarap lang sa feeling na nakakatulong ka din. 'Di ba sabi nga natin, mas okay na ikaw yung tumutulong kaysa yung ikaw tinutulungan. 'Di ba? Yun ganun lang naman yung sa experience ko. So, yun po. Thank you Lord. At nandito po ako ngayon sa Team Kalingap. Yes. Siguro po, sa pag-abot ng pangarap, lalo na po sa mga estudyante, kasi na-experience ko pa dati yan during high school and college, parang nagmamadali ako na ayaw ko na pong mag-aral. Yung may share ko, huwag natin madaliin kasi may plano nga si Lord sa buhay natin . May proseso ang bawat tagumpay, may level-level yan . Kagaya ko po, actually undergrad ako sa college kasi nga, kumbaga ayaw ko talaga mag-aral dati . Pero nagsisi din ako dahil kung tinuloy ko yon, siguro mas marami akong natutunan, and siguro na sa Maynila ako, hindi ako na dumaan din sa depression na minsan naubusan ka ng pera. Dahil yung trabaho po, magkano lang sinusweldo, tapos yung bilihin sa Metro Manila sobrang mahal. Kaya tapos nung talagang wala na, parang sabi ko nga, may si Lord may balak sa buhay, may plano. Nung talagang parang down na rin ako, tapos meron naman ako nung nagkaroon ako ng kaunting extra money. Tapos nga napanood ko si Kuya Bal dun sa channel niya, tumutulong. Kaya 'di ba sa Metro Manila kasi iba po yung kumbaga parang iba yung ng tao, lalo na pag yung tumulong ka. Parang iba yung itingin nila. Kaya di ko ginagawa, pero nung napanood nga si Kuya Bal sa Team Kalingap, pwede pala. Sabi ko, yung pagtulong mo, tuloy-tuloy mo pag nasa puso mo. Kaya sinubukan, ginawa ko po. Hanggang sa, yun nga, ko lang yung tinabi ni Kalingap Rain, na nandito sa Kalingap pala yung, sa Team Kalingap, dito kumbaga pa, unti-unting nabago din yung buhay namin, ang buhay ko, pamilya ko, tapos, siyempre, masarap yung nakakatulong ka. Kaya sabi ko nga, about sa pangarap sa mga kabataan, huwag tayo nagmamadali. Ano lang tayo, kumbaga makinig tayo sa magulang, sa kaibigan, sa kapatid, para mas gumanda yung daloy ng pamumuhay natin pag tayo nagkapamilya. Noon po, long time ago, meron pong circumstances na nangyari sa amin, sa pamilya namin, tapos sobrang hirap po ng buhay, as in, yun pong pangyayaring parang ultimo pagkain, hirap po kami, sobrang hirap. Tapos po, nabasa ko po itong yung sulat po ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:11 hanggang 13. Doon po sinabi, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyang sa anumang kalagayan ng aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay natutunan ko ang lihim na kabusugan at kagutuman, at sa kasaganaan at ng kasalatan. Tapos po yung sikat na verse na madalas rin po natin mabasa, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Doon po, nabasa ko po yun, yung depression ko, parang sabi ko, sa kasaganaan at kahirapan, hindi dapat po tayo nagbe-base sa material na bagay. Tapos, yun po nagpalakas sa akin. Then, gumawa po ng paraan ng namin, nagtulong-tulong.
Yun po. Kaya, nung time na yun po, na de-depress ako, lumapit lang po ako kay God, nag-pray. Yun po. Siyempre sa family din, sa lahat. Kaya, ayun, sinasabi nila na ang ano lang is mag-pray. So, nag-pray naman po ako, pero that time, di pa po ako Christian. So, alam kong may andyan si God. Nag-pray ako, pero parang para sa akin walang nangyayari kahit pray ako ng pray. Hanggang sa maging Christian ako, doon ko lang na-realize na kailangan mo pala muna para sa akin, kailangan ko muna mag-build ng relationship kay Christ. Doon ko na doon parang pag nag-pray ako, parang may kasama talaga ako, may kausap kahit wala man naririnig. Doon nag-start na ay totoo pala, legit pala ngayon naunawa ko na yung mga sinasabi nila mag-pray. So ang ma-advise ko sa kanila, mag-build muna ng relationship kay God, kasi kung wala kang ganun, mahirapan ka. And syempre, ipag-pray mo din na magkaroon ka ng relationship kay God. At dun po nag-start lahat. Sobrang, naging Christian ako. Nalibang ako lahat. Nalibang sa church. Hanggang sa, napadpad ako sa Kalingap. And sobrang, sobrang nagbago po lahat. Parang puro adventure na lang. Puro kasiyahan ng, puro kasiyahan na lang po ba. Parang nalayo sa mga problema. At syempre yung blessing ni Lord, grabe po yung blessing, umaapaw talaga. Saka kumbaga po sa pamilya, ikaw lang yung naging Christian, parang damay po sila. Kumbaga isang member lang, parang nadadamay sila sa blessing mo, ganun. Yun po yung na-experience ko ngayon. Kaya, thank you po kay Lord. Thank you din po sa Kalingap. Marami pa ako naranasan na ganyan, actually. Simula po nung nawala ko sa kanila. Tapos, pero pag nangyayari po yun sa akin, pinagpe-pray ko lang po, nagaan naman po yung pakiramdam ko. And then, sa ngayon naman po, hindi naman kasi okay na ako, ganun. May advice ka sa mga tao na dumadaan ngayon sa crisis sa mental health? Advice ko lang po mag-pray lang. If bumabagsak ka, pagagaanin ni Lord ang pakiramdamin niya. Ako, kahit same kami ng environment siguro ni Raji, feeling ko based sa sinabi niya, parang nakita ko na parang complete opposite yung nararamdaman namin sa same situation. Parang naihanda kayo habang lumalaki na medyo emotionally resilient. Yes. Pero yung sa akin kasi, di ko alam kung sa sobrang handa naman parang yung alam mo yung parang numbness na sa mga tawag yun, minsan sa feelings, gano'n, minsan sa minsan parang na papabayaan na din. Di ko alam kung bakit, kasi siguro as anak ng pastor, parang nakita mo na lahat ng pwedeng problemang mag-come up sa buhay ng isang tao, kasi nga yun nga yung minsan trabaho ng pastor na mag-solve ng mga problems and maging parang lapitan ng mga may problems sa church. Parang sa sobrang nakita mo na lahat yung problema na pwedeng mangyari sa isang tao, parang nakakaano na din sa
mental health mo. Although alam mo na yung mga gagawin pagka nangyari sa yung mga bagay na yun, parang feeling mo ready ka na. Yun. Parang di ko ba ma-explain masyado, pero ang masasabi ko lang is totoo yung sinasabi ni Rab na nandyan lagi si Lord, na kahit anong problema yan, anong laki ng pinagdaraanan mo, mas malaki si Lord, mas ano siya, mas higit siya dun sa kahit anong bagay dito sa mundo. Kasi kung si Rab ay, kung kabaliktaran ako ni Rab sa kanya ay, pag lumalayo siya kay Lord, nagkakaproblema. Ako yung pag nagko-commit na ako kay Lord, doon lumalabas yung mga, parang gina-challenge niya ako. Oo. Kaya, di ko alam, pero, mga ganun, heartbreak, kasama na yun. At iba't ibang pero sa sobrang nga yun, sa management kasi sila daddy, parang, na na yung utak mo ba, yung parang sobrang exhaust na, expose, na hindi mo na alam kung ano yung iisipin mo sa mga bagay, sa sitwasyon, sa sarili ko. Minsan di mo na ma-apply yung mga kailangan. Kaya, natin yun, isa sa way ko is yung maging masaya, syempre. Kala nila, wala tayong problema. Kala nila, okay lang lahat minsan. Pero, yun, para sa akin, way yun ni Lord para ako ay i-comfort. Way yun ni Lord para ako ay maging blessing sa ibang tao. Siguro, way yun ni Lord para, doon niya ako gamitin sa kanyang kingdom. And which is, yun naman, yun ang ini-improve natin, ina-accept natin. Basta kahit anong pinagdadaanan natin, anxiety, depression, and everything, mas malaki po si Lord doon. Mas malaki si Jesus, yung sinacrifice niya sa atin para sa lahat is, yun, hindi mapapantayan yun. Hindi mapapantayan yun na kahit anong pinagdaraanan po natin. Yun po. Salamat po. Salamat kay David sa pag-share. Pati po sa inyong lahat na ngayon live, ano ang kwentong mental health nyo po, paki-type dyan sa comment section, paki-like din po, paki-double tap, paki-share sa inyong lahat. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.